sa loob ng gawaing ito. At dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo, restoration sa bawat isa, hindi lang po sa spiritual, mental, at physical, Panginoon, even sa mga emosyon naming mga nanay, Panginoon, Lord, na patuloy mo kaming patatagin, ihanda ang aming mga sarili, ihanda ang aming buhay, Panginoon, sa hinaharap pa, Ama, na, Lord, alam namin, Panginoon, na um, mas maganda pa yung plano mo sa amin kung bakit mo kami nilagay sa posisyon na 'to. Hindi para kami ay i-harm, kundi para bigyan kami ng pag-asa bilang mga nanay na magpatuloy, Panginoon. At kasama, Panginoon Lord, ang presensya mo, kasama ang banal na Espiritu mo, Panginoon, na magpapalakas sa amin sa bawat araw. Ama, sa oras na 'to, pinapasalamat ko po ang bawat buhay ng mga nanay na nagtitiis, nagtsatsaga, hindi lang sa kanilang mga sariling anak, kundi sa amin ng mga espiritual nilang mga anak, Panginoon. Hallelujah. At Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na walang masasayang sa lahat ng aming mga ginagawa. Kung kami man ay nakikitaan mo, Panginoon, ng mga pagkukulang sa iyong harapan, humihingi po kami ng kapatawaran, Ama, at dumadalangin kami na patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming idisiplina, Panginoon, kung paano kami tamang maglilingkod sa iyo habang kami po, Panginoon, ay nabubuhay sa mundong ito, na makita ang liwanag mo sa aming mga buhay bilang lalaki at babae, Panginoon. Hallelujah, na pinagkatiwalaan mo sa mga anak namin, Panginoon, na makita sa amin, Panginoon, ang ilaw at asin ng mundong ito. Ama, dinadalangin ko po, Panginoon, ang kapangyarihan ng presensya mo sa oras na to na mag-manifest ka sa bawat buhay ng bawat isa sa aming mga pag-aaralan ngayon. Ituwid mo kami, turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban, O Diyos. In the mighty name of Jesus, ikaw din po ang patuloy na maparangalan sa aking buhay. Ikaw ang makita nila, ikaw ang maitaas, Panginoon, ikaw ang magliwanag, Ama. Dalangin ko po, Panginoon, tinihingi ko sa iyo yung wisdom, knowledge, and understanding na hindi mo pinagdadamot sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya naman, Ama, hayaan mong makilala ka namin ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon, at maging rooted kami sa iyong mga banal na salita. Purihin ka, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat at Ama ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, so tayo po dadako sa spiritual discipline. No po? Ang topic po natin ngayon ay disiplina, spiritual discipline. Ano po? Madalas po sa atin kasi napag-aaralan natin yung disiplina physical. Amen. Pero pagdating natin sa spiritual discipline, parang ayaw magpadisiplina ng mga tao. Which is kailangan natin. No po, kailangan, sabi nga, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, nabubuhay tayo rin sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral, the beginning of spiritual growth. So, kung gusto nating magkaroon ng panimulang growth ng ating spiritual, kailangan tayong magsimula sa spiritual discipline. Amen? So, tayo po ay dadako sa Matthew 26, kung saan po si Jesus po ang nagsabi nito kila Peter. Matthew 26:38 hanggang 46. Basahin ko po sa inyo. Verse 38, kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang maghahari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya
sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang magkakalulo sa akin." Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ano? So, dito po sa lesson natin, makikita po natin na ang Panginoon po, gusto niya pong ma-develop yung way natin ng desire to our devotion and prayer life. No po, through the Spirit and worship Him. No po, sa Espiritu. No, kaya nga po, nababasa natin, i-worship natin ang Diyos. Katulad ng sinabi niya sa Samaritana na, "One day you will worship me by the Spirit and in truth." No po, ang tunay na pag-worship po, hindi yung umaawit lang tayo sa entablado. No po, hindi po yung nagpe-perform tayo sa entablado o nakakapag-awit tayo sa ministry. Hindi po lang yun ang tinatawag ng worship. Pag sinabi pong by the Spirit, ibig sabihin, hindi na yung mga bagay na ginagawa natin na nagmumula at nanggagaling sa desire ng Espiritu. Amen? At hindi po sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Amen? Kaya, when God said devotion po sa atin, no, to His Word, pag sinabi niya na maging devoted tayo sa pagbabasa natin ng Biblia, yung mga tinatamad pong magbasa ng Biblia, amen? Mahalaga po na maging devoted tayo sa pagbabasa ng Bible kasi nandito po ang lahat ng katotohanan. Na po? At ang revelasyon ng Panginoon is nasa Espiritu niya na ipapaunawa sa iyo, sa akin, at sa ating lahat po. At even po, yung devotion natin sa pananalangin, wag nating tatanggalin sa buhay natin. Sabi nga, ang taong nananalangin po ay tao, 'di ba, na nagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala po sa Panginoon ang lagi nating paglapit sa Kanya. Amen? At hanggat nga maaari po, tayo ay mag-spend po ng oras sa pananalangin. Kasi tingnan nyo nga dito, sabi po ni Jesus, hindi man lang ba kayo makapaglaan ng isang oras? Amen? Tunay na hindi po pahabaan ng panalangin. Pero kapatid, totoo bang nananalangin ka na andun po yung puso ng Espiritu? Andun ba yung desire ng Espiritu? Andun ba yung manifestation ng Espiritu tuwing nananalangin ka? O laman mo lang ang nananalangin? Nakabisado mo na lang yung panalangin mo, lahat ng hinihingi mo bawat araw. Wala nang bago sa panalangin mo. Siyasatin po natin yung mga panalangin natin sa Panginoon tuwing tayo po ay dumadalangin. O baka na lang puro paghingi ang hinihingi natin at wala na yung pagbabago ng buhay natin. Amen. Kailangan po nating maintindihan na yung His will, di ba po? Yung His will ang dapat na-absorb natin. At kailangan po maging doers tayo at mabuhay ang salita sa iyo at sa akin. Amen? Hindi lang natin siya pinadadaanan katulad ng mga pinag-aralan natin. Hindi mo lang siya tinitingnan. Hindi ka lang nakatingin doon sa salita na yun. Dapat yun nagmamanifest sa buhay natin. Hindi po madali na mag-gain yung will ng Panginoon at magkaroon tayo ng everyday obedient life na po, lalo na kapag ang kalaban natin ay flesh na po, versus God. Na po, pero sabi nga, God don't have, wala pong walang katumbas, alam niyo yun, walang, ano ba sa English yung tinatawag na yun? Rival. Walang rival ang Diyos. No, walang makakatalo sa kanya. Hindi ang masamang espiritu, hindi ang demonyo, hindi ang laman. Amen? Hindi ang demonic attack. Kasi lahat yan nasa under po ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya niya tayo tinuturuan sa will niya para mag-gain tayo ng mga bagay na ma-absorb natin sa ating flesh. Kaya tayo pinagbabasa po ng Bible para makita natin kung paano ang Panginoon namuhay, kung paano niya ginamit yung mga tao noon. Alam niyo yung mga tao po na ginamit ng Panginoon, katulad mo din na hindi perpekto. Katulad mo din na nagkakamali. Katulad mo din na nagkukulang. Katulad mo din na nagkakasala. Kaya hindi po naghahanap ng perpekto ang Panginoon bago po tayo makasunod sa Kanya.
Amen? Kaya nga, ang panalangin po ang tutulong sa atin to communicate para makipag-communicate po tayo sa Panginoon. Amen? At mawala po ang desire ng ating mga laman. At lalo po nating ma-encounter ang Diyos ng kapayapaan at kalayaan sa mga kasalanan po na nagagawa natin sa bawat araw. Amen? Hinahanap ng Panginoon. Gusto niyang maging totoo tayo at maging malaya tayo. At lahat ng yun po matatagpuan lang natin sa Panginoon. Lahat ng believers must pray all the time. Lahat ng believers, lagi po dapat nagpapasalamat sa lahat ng oras. Amen? At ang kapayapaan po, nagiging effective lang po ito. Amen? Sa buhay po natin, kung naniniwala po tayo na kaya po tayong baguhin ng Panginoon. Amen? At ito po, kapag tayo, ang kapayapaan natin, hinahanap natin dito sa laman, hindi po natin yun matatagpuan dito. Kundi sa Espiritu, sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon. Ang Panginoon po, tinuturuan niya tayong lahat na ma-filled tayo within the Spirit. Kasi po nabubuhay tayo sa mundong ito. At gusto niya na mabuhay tayo by the Holy Spirit na kailangan mo at kailangan ko. Bakit po? Dahil ang Holy Spirit is able na maging witness po sa mundong ito na kailangan nating maniwala na si Jesus Christ po, ang ating Panginoon na tutulong sa atin hanggang wakas. Kaya nga kung hindi tayo naka-abide kay Jesus Christ, imposible po ang lahat ng bagay na to. Kailangan nating mamatay sa laman natin bawat araw, yung mga desire ng laman natin, yung mga gusto, yung mga want, yung mga hilig ng laman natin, kailangan po nating mawala. Kailangan nating matanggal yon sa ating mga buhay. So, ibig sabihin ba, Sis Beb, wag na kaming mabuhay dito sa mundo? Hindi po ganon. Amen? Mahirap pong sabihin na wag tayong mabuhay sa mundo dahil nandito tayo sa mundo. It is okay na maranasan natin, na kamtin natin ang lahat ng bagay na pinagkakaloob dahil pagpapala po ito ng Panginoon sa atin. Pero wag nating kakalimutan na lagi po nating isaisip at isabuhay na lahat ng bagay na nakakamtan natin bawat araw, wag nating malimutang magpasalamat sa Diyos. At gamitin po ang buhay natin na lagi pong nagsosurrender sa Panginoon. Ano man ang kinakaharap natin o ano man ang atake at impluwensya ng mundong ito, ano po tayo, yung power na i-resist natin yung mga kapangyarihan ng kaaway at disiplinahin po natin yung ating laman. Alam natin kapag sumusobra na tayo, masyado na pong obvious ang bagay ng lahat ng sumusobra sa mundong ito. Pero sa mga bagay na paunti-unting nagsisimula ang kasalanan, kailangan po maging sensitibo tayo. Dahil yung mga paunti-unting kasalanan, tingnan nyo po yung piso na dating kinukupit, di ba? Ay, okay lang pala. Di ba? Magiging 2 na. Ay, okay pa rin. Magiging 3 na, di ba? Okay pa rin hanggang makasanayan mo na hindi mo mamamalayan. Naranasan nyo po bang maging bata? No, yung nilalagay mo yung mata mo sa ilalim ng tubig na una nasa pangpang ka lang. Tapos habang hinahanap mo yung mga isda, 'di ba sinusundan mo yung mga isda, mga butete na nakikita mo, hindi mo nakikita na di-drift away ka na. Malayo ka na pala sa pangpang. Ganun po yung kasalanan. Hindi mo mapapansin sa paunti-unti mong paggawa ng kasalanan at inaalaw mo ang sarili mo na gumawa ng kasalanan, hindi mo mamamalayan lumalayo ka na pala sa Panginoon. Amen? O yung oras natin, nagiging busy na tayo, hindi natin namamalayan, napapalayo na po tayo sa will ng Panginoon. Amen? Kaya nga napakahalaga po, it's about our choosing God to commit in disciplining ourselves. Laging pagpili sa Panginoon. Ang magkukomit sa atin para disiplinahin yung sarili natin. Kasi kung hindi sa Panginoon natin iko-commit at sa mga bagay na nasa paligid natin iko-commit ang sarili natin, mabibigo po tayo. Kaya napaka-practical po ng way na tinutulungan tayo, nililid po tayo sa buhay na to na let's draw ourselves closer to God. Kasi yun yung utos ng Panginoon. Draw ourselves closer to Him. Kasi ang buhay po na to,
Mahina po ang flesh. Sabi nga niya dito, the flesh is weak, but the Holy Spirit is powerful and always ready. Laging handa po ang Espiritu, hindi siya natutulog, katulad ng laman. Kahit anong oras, pwede mo siyang gamitin, pwede natin siyang makasama kahit anong oras. Hindi po katulad ng laman na limitado. Kaya nga, He want us to surrender na po ng Panginoon lahat po ng mga bagay sa buhay natin through prayer. Surrender to Him. Pag naranasan po nating isurrender lahat ng bagay natin, wala pong magiging mabigat. He want us to share the joy. No, hindi lang humahaba yung panalangin natin dahil po may mga problema tayo na sinasurrender sa Panginoon. Gusto niya ring marinig yung mga masasaya mong kwento. Gusto niya rin marinig yung mga victory mo. Gusto niya rin marinig yung mga pine-face mo na challenge sa buhay mo. Pero dahil sa Kanya, na-overcome mo to. Kapag nananalangin tayo, natututunan po natin dapat na magpasalamat na, Lord, nagkaroon ako ng problema kanina, pero alam ko na tinulungan mo ako. Salamat po. 'Di ba? Sa mga kasalanan at mga temptation po na nararanasan natin, i-commit natin sa Panginoon kasi hindi natin to kayang labanan. Maging conscious po tayo sa presensya ng Panginoon at pakikipag-communion natin sa Kanya bawat araw sa pamamagitan ng panalangin, petisyon, all the time. All times po. Hindi ko sinabi na lagi kayong lumuhod araw-araw. Pero ang isip po natin conscious lagi sa Panginoon. Follow Jesus' example and be Christ-like kasi yun yung goal natin ng mga tao. Amen? Kaya nga dito po ang application natin, ano po, dito tinatanong tayo, are we filled in the Holy Spirit? Are we follow the calling and the command of our God, Jesus? Naririnig ba natin yung calling niya? Sumusunod ba tayo sa calling niya at sa mga batas po? Kasi ang command po ng Panginoon is not multiple choice. Hindi ka lang dadampot ng susundin mo, tapos yung iba hindi mo susundin. 'Di ba? Hindi yung Ten Commandment, pipili ka lang ng gusto mong sundin, pero yung iba hindi mo sinusunod. Hindi po ganun yon. Kaya po nilagay ang commandment ng Panginoon para masala natin yung manners natin, yung character natin, yung will natin sa harap ng Panginoon. Yes, we are not, hindi po tayo ginajudge by the law. Amen? Pero dahil sa law na yon, nasasalamin natin kung tayo po ay nagkakasala na sa mata ng Diyos at hindi. Amen? Kaya nadidisiplina natin ang ating spiritual na pamumuhay. Are we spending time sa word po ni God? And are we continually praying and discipline ourselves para maging effective Christian tayo sa harap ng maraming tao? Kasi hindi lang po yung mga tao dito ang nakatingin sa atin. Even ang kalangitan nakatitig sa atin. Kahit saan tayo magpunta. Kaya nga tingnan nyo, kahit saan kayo magpunta, nakikita nyo langit. Kasi gusto sa yung ipaunawa ng Panginoon na anak, kahit nasaan ka, nandun ako. Hindi dahil nanalangin ka, nandun ang Diyos. Kahit hindi ka nananalangin, nandun ang Panginoon. Kasi sinabi niya sa'yo, I am your Emmanuel. Wherever you are, di ba, nandun ako. Hindi dahil lang nanalangin tayo, kundi pangako niya yun sa atin that I am your Emmanuel. Amen? Kaya dito, are you sincere na sumusunod po according to His will? Kasi hindi naglaro si Jesus Christ nang sumunod po siya sa Ama niya. Even alam niya na sa pinakamasakit na kaparaanan, kailangan pong yung will ng Panginoon ang matupad sa Kanya at ganun din tayo. All our pain is proseso po ng Diyos. Sa lahat ng pain na yon, dun tayo tinuruan ng Panginoon. Amen? Sa lahat ng pain po naranasan natin, dun tayo naging matibay. Dun tayo naging malakas. Binilt tayo ng foundation ng Panginoon sa lahat ng pain na naranasan natin. At dahil sa pain na naranasan din po ni Jesus Christ, dahil sa desisyon na ginawa niya at inak niya that time, nagkaroon po tayo ng entirely victory. Ikaw at ako nagkaroon ng eternal victory. Eternal po ang binigay ng Panginoon sa atin. Yung foundation na ginawa ni Jesus that time, sa krus ng Kalbaryo, once and for all.
Amen? Kaya po ang dugo ng Panginoon po na naibuhos po sa krus ng Kalbaryo once and for all. Amen? Hindi yun hindi po piniplid ang dugo ng Diyos kasi once and for all ginawa niya yun. Hindi dahil sinabi mong balutin ng dugo kaya niya iningatan yun, hindi po. Minsan lang yun ginawa ng Panginoon at eternal po. At tayo ang nakapag-gain nun. Tayo ang nakareceive nun. Hindi dahil nanalangin ka, balutin mo ako ng banal na dugo mo, Panginoon. Hindi. Sorry po, kung ma-open kayo. Kasi from the beginning na tinanggap mo si Jesus, balot ka na. Hindi po natin kailangan laging ipanalangin na, Lord, balutin mo ako ng banal na dugo. Hindi. From the first day na sinabi mo na, Lord, tinatanggap kitang maging sarili kong tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. From that day po, kaya ka nagkaroon ng salvation dahil sa dugo na yon na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo kailangang araw-araw ipabalot yung dugo na yun sa'yo. Kasi from the first day na tinanggap mo siyang maging Diyos mo, laging nasa iyo yung protection na yun. Laging nasa iyo yun. Hindi mo kailangan yun ipahid sa hindi ko sinasabing masama yun. Pero sana lagi pong maitanim sa puso natin at isip natin na ma-absorb natin that we are protected from the beginning na tinanggap natin siyang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Amen? Kasi kahit saan nyo po tingnan sa loob ng Bible, wala kayong narinig doon na panalangin na, Lord, ipahid mo yung mga dugo mo sa ganito, sa ganyan. Walang ganun pong panalangin. Amen? Doon lang din po ako kinorek ng Panginoon sa pananalangin ko. Amen? Yes, for the sake of blood, we are saved. Yes, for the sake of the blood and the wound of the Lord, we are healed. At minsan lang po yun ginawa ng Diyos. Hindi po katulad ng naging tradisyon po natin sa pananalangin na kung saan-saan natin pinapahid ang dugo ng Panginoon sa panalangin natin. Amen? Hindi po siya kahit yung lahat po ng mga disciple, hindi niyo po sila narinig, even after God resurrect. Wala kayong makikita sa Bible na nanalangin po sila na pinapahid ko ang dugo ng Diyos, pinapahid ko, wala pong ganon. Amen? Pero kung ganun po kayong manalangin, nasa sa inyo po yon. Pero gusto po ng Panginoon na maintindihan natin that from the first day na tinanggap niya natin siya sa buhay natin, we are protected. At yung dugo na yon, ang inalay at naging mabangong samyo sa Diyos Ama 2,000 years ago, 200,000 years ago po. Hindi lang dahil pinapahid mo ngayon. Amen? Natanggap mo yon 200,000 years ago pa, bago ka palang pinanganak, kasi He is the Alpha and Omega. Alam niya na pipiliin ka niya. Hindi dahil pinapahid mo yun ngayon sa panalangin mo. Kaya nga sabi ng Lord bago ka palang tumanggap, 'di ba? Pinatawad niya na tayo bago pa lang tayo ipanganak. Bago pa lang tayo magmahal sa Kanya, minahal niya na tayo. Hindi dahil po pinapanalangin may dugo na yun ngayon. Amen? Yun lang po yung gustong ipaunawa sa atin na you receive that blood, yung shed ng blood na yon from the beginning pa lang, na tinanggap mo siya. Amen? At purihin po ang Panginoon dahil doon na, hindi dahil minsan kasi nagiging tradisyon natin, nakasanayan sa panalangin natin, dahil narinig natin sa ibang tao yung pagpapahid po ng dugo ng Panginoon, which is wala pong masama, hindi ko po sinasabing masama. Ang gusto lang pong maunawaan sa atin ng Panginoon na dapat alam mo yun, anak, from the beginning. Na 2,000 years ago pa lang, 'di ba? Bago sa krus ng Kalbaryo ko 'yun ginawa at sa harap ng tatay ko. Para magkaroon kayo ng salvation, para magkaroon kayo ng kagalingan, para lahat ng hilingin niyo sa Ama, ako 'yon. For the sake of my name. At naging yung dugo niya, wala kapintasan, yung katawan niya, lahat ng ginawa niya because of his act of will na ginawa niya sa mata ng kanyang Ama.
Hindi niya hinayaan na madungisan siya. Hindi niya hinayaan na magkasala siya. Kasi nung panahon na yon, ikaw at ako yung iniisip ng Panginoon. Kaya nga inalay niya yung buhay niya para sa kanya, 'di ba? Yung buhay niya para sa Ama. Na po, parang yung sarili niya pinatay niya para sa Ama. Kaya nga po siya naging in control God. Na po, hindi yung mga sa totoo lang po, hindi yung mga Pariseo ang pumatay sa kanya. Will po ng Lord 'yon. Na po, kaya lang kailangan maganap 'yon. Kinontrol lahat ng Panginoon 'yon. Na po, para madala siya sa krus ng Kalbaryo. Para magkaroon po tayo ng kaligtasan. At yung commitment na yun po, ng disiplina natin, kailangan po, yun yung pinakauna, commitment natin ng discipline natin sa Kanya, spiritually. Kasi God gave us the desire po na nilalagay niya sa puso natin sa pamamagitan ng pananalangin, pag-worship at pagdi-devotion po sa bagay na spiritual. Amen? Ang katawan naman po natin, po, it's our part to choose God. At paano tayo pinili ng Panginoon? Lagi din po nating maging desire na piliin siya at idisiplina yung sarili natin, yung mga katawan natin. His will, not ours will. Na po, kasi kapag hindi, alam nyo po sa totoo lang, ang laman po natin, alipin natin. Hindi po pwedeng ding maghiwa-hiwalay ang laman, ang kaluluwa, at ang espiritu. Para siyang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi pwedeng sumusunod yung laman mo na hindi sumusunod yung isip mo, na hindi sumusunod yung espiritu mo. Kasi ang espiritu mo, nakabukod yan sa Holy Spirit hanggat hindi ka pa nakikipag-isa sa Holy Spirit. Kaya po kumikilos ang laman mo, kaya nga po, sa totoo lang, tayo ang may kasalanan kung bakit nagkakasalay laman natin. Kasi kung hindi tayo nag-isip ng masama na gagawin natin, hindi kikilos ang mga laman natin. Kapag sinabi mo sa isip mo, nakakain ako, saka mo palang mapapakilos yung kamay mo, yung bibig mo, di ba? Alipin po natin ang katawan natin. Kaya kung tutuusin po, inosente ang katawan. Vessel lang po siya. Kaya nga, ang pinalalago ng Panginoon, yung soul natin, yung spirit natin, binabago niya yung soul. Bakit po? Yung soul is kumakatawan sa isip natin, sa mga gusto natin. Amen? At yung soul po ang pinaparusahan sa impyerno. Amen? Pero ang espiritu na binigay sa'yo, bumabalik po yan sa Diyos. Amen? Kaya nga, aware ka, kahit pumunta po ang kaluluwa natin sa impyerno, aware ka, nasasaktan yung soul mo. Amen? Pero ang espiritu na binigay ng Diyos sa'yo, babalik lang po yung espiritu na yon sa Panginoon. Kaya ikaw pa rin, conscious ka pa rin, mararamdaman mo pa rin lahat ng sakit sa impyerno pag yun ang pinili natin. Kaya we have to commit discipline po. Dahil kung ano po yung ating tinanim, siya rin pong ating aanihin. Hindi po pwedeng mabago yung salita ng Panginoon. Kaya nga, make sure we also choose to harvest the right thing. And we harvest the right. Kaya self-discipline is make a spirit-filled, not a religion. Hindi po relihiyon ang magbibigay sa atin ng spirit-filled. Hindi po ang relihiyon natin, kundi yung kaunawaan natin kung paano po natin magkakaroon tayo ng self-discipline para sa ating spiritual growth. Kaya kung hindi tayo maniniwala na may espiritu na nagbabago sa atin, mahihirapan po tayong lumakad sa spiritual na gawain dahil ang Diyos ay espiritu. Amen? Because before we could have the dominion, bago po natin makuha yung dominion over demons, over this world, we must learn po to have dominion over ourselves. Kailangan nating magkaroon ng dominion sa sarili natin. Dahil pag di natin napaglamanan yung flesh natin, hindi po natin mabibigyan ng opportunity. Amen? Ang kasalanan po na hindi natin masundan. Kasi bakit po? Wala tayong disiplina sa flesh natin eh. Paano tayong dadako sa spiritual pa? Kaya, stop choosing to feed the flesh. Wag po nating i-feed yung flesh. Kung alam natin na mahina tayo sa pornography, wag mong i-feed yung mata mo na nanonood ng mga pornography.
Kung alam mong mahina ka sa matatamis, huwag kang kumain ng mga matatamis para hindi rin po mag-suffer yung templo natin. Amen? Kasi paano po tayo magkakapaglingkod sa Panginoon? Paano tayo makakakomit sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon kung meron po tayong sakit? At kung meron po tayong sakit, yung pain po na yan, proseso lang ng Panginoon para magkaroon tayo ng testimony and witness po na siya pa rin ang Diyos na gumagawa ng himala at siya pa rin po ang Diyos po na tinatawag natin sa healing natin. Paano nating mararanasan, amen, na may kagalingan kung hindi po tayo magkakasakit? Paano natin mararanasan na siya yung Diyos, di ba, na nagpo-provide para sa atin kung di natin mararanasan na magkulang? Paano natin mararanasan na siya ang Diyos ng kapayapaan kung hindi natin mararanasan na magkaroon ng kaguluhan? Paano tayo magiging witness kung wala tayong ebidensya sa lahat ng bagay? Dahil lahat po ng mga disciple noon, nagkaroon po sila ng ebidensya bago nila po, di ba, napatunayan na yung Diyos na tinatawag nila, kaya nagkaroon sila ng boldness after God resurrected. Amen? Kaya po maging seryoso po tayo sa pagpili po natin ng disiplina. Kasi seryoso po ang Panginoon sa buhay natin. Seryoso po siya nung ginawa niya yung will ng Panginoon sa buhay niya. Nag-decide po siya na kailangan niyang magkaroon ng sacrificing. At yun yung buhay niya para magkaroon po tayo ng kaligtasan at eternal na buhay po. God's not ang Diyos po hindi siya nag-aas ng perfection, but He want progress. No, kahit araw-araw po, nagkakaroon tayo ng progress sa buhay natin, hindi perfection po ang hinahanap ng Panginoon kasi we are all not perfect. Kaya hindi natin pwedeng maging excuse, hindi ako kasi perfecto. Hindi po, alam ng Diyos na hindi ka perfecto. Alam po ng Diyos na hindi tayo perfecto. Pero pinili niya tayo, kinwalify na tayo, siya po ang kikilos sa buhay natin. Kaya our spiritual living and growth po, ang gusto ng Panginoon na nagpa-progress sa atin araw-araw. Kaya maging consistent po tayo sa pagbabasa, ng salita ng Panginoon. Kasi how much you read is how much you understand. Kung gaano ka naglalaan ng oras sa pagbabasa po, yun din yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi kapag nagde-desire kang magbasa, ibig sabihin gusto mong maintindihan at gusto mong maunawaan little bit by little bit yung ini-implement ng Panginoon sa atin sa disiplina. I-subject po natin yung flesh before you resist. Tingnan po natin, i-examine natin yung mga sarili muna natin bago tayo mag-resist. Piliin natin yung word. Piliin natin lagi yung salita. Bago po yung phone natin, bago yung Facebook natin, bago yung TikTok, bago yung YouTube. Amen? Kasi po lahat ng ito wasting time po para sa atin. Hindi po tayo mag-gain ng mga bagay dito unless hindi mo to ginagamit para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kung ang una po, i-commit natin lahat. Pangalawa po, na application natin, be intentional. Maging intentional, be intentionally. Ito na po yung panahon na lagi natin dapat yung oras natin po, ginugusto natin na yung oras natin, yung plano natin, at yung way po natin. Kailangan maging intentional tayo. Sa pakikipag-usap natin, sa paglalakad natin, amen? Sa mga pinapakita natin sa tao, kailangan po maging intentional tayo. Because the way po sa mundong ito, iba po sa way ng Diyos. Kasi kung susunod po tayo sa mundong ito, mapapariwara po tayo. Yung mga impatient po na mga pag-uugali natin, nagkukos ito ng mga wrong decision sa buhay natin. Kaya maging intentional po tayo sa pagdi-devotion, sa pananalangin, and even po sometimes sa pagpapasting natin. Kasi we cannot expect na mapipilled po tayo ng Holy Spirit if we are not intentional to do all the Spirit desire. Kasi kapag ginagawa po natin yung pagpapasting, we loosen the flesh. Yung mga gusto ng flesh natin. Amen? Kaya in order to begin,
para makapagsimula tayo, we have to choose to begin. Amen? Wala pong nakakatapos nang hindi po nagsisimula. Amen? Kaya kung gusto nating maging intentional, magsimula po tayo sa Diyos. At magtapos po tayo, piliin nating intentionally lagi ang Panginoon. In order to read the scripture every day, choose to begin. Amen? It will develop us para po tayo magsimula sa buhay ng pagbabago. Amen? Kung gusto nating magsimula sa ng pagbabasa ng Bible, magsimula tayo. Kasi hindi natin masisimulan po yan kung hindi natin intentional na gagawin. Amen? In order to pray daily, para makapagpanalangin tayo araw-araw, we need to choose to begin to pray daily. Choose to do daily. Maging doers po tayo daily and intentionally. Amen? Kasama po yan sa spiritual growth natin. Number 3 po, organize. Kailangan daw po natin maging organized. Pahanap nga po yung 1 Corinthians 14:40. Ayan po, sabi po dito, God owns everything. We are God's servant. Servant po tayo ng Panginoon. At ino-own niya po ang lahat ng bagay. Pabasa nga po, 1 Corinthians 14:40 po. 1440. Dito po tayo magtatapos. May nakakita po ba? Anong verse nga po yun, sis? 1 Corinthians 14 verse 40 po ba? Opo. Sabi po dito. Gayon may, dapat isagawa ang lahat ng mga bagay sa karapat, dapat, at maayos na paraan. Ito po ba, sis? Tama po ba to? Amen po. Because God owns everything and we are servant. God's servant po tayo. Tayo po ay stewardship. Pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon. In-entrust niya po into us. Dahil nung umalis po siya sa mundong ito, ipinagkatiwala niya po sa atin. Kaya po matuto tayong i-organize ang alin po yung money natin, yung mga pinagkatiwala niyang pera sa atin, yung pinagkatiwala niyang oras sa atin, like how we budget, di ba po, yung pera natin, everything we made in system. Lahat ng bagay sa mundong ito, ginawa po sa sistema. Kasi po, ganun ka-organize ang Panginoon. Tingnan niyo po, yung katawan ninyo, hindi yan kinain mo, 'di ba? Nauna pa'y pagtae, sa paggiling, lahat po naka-organize ng sistema. Ganun ka-amazing po ang Panginoon. Even ang solar system, digestive system, nervous system, puro sistema po ang ginawa ng Panginoon. Skeletal system, kasi lahat po nasa sistema. Amen? Even ang kaligtasan, iisa lang po. It's only grace. Kaya naka-organize po, even ang mga habit natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng will natin, lahat ng oras natin, matutunan po natin magkaroon ng balanse sa bawat buhay po natin. Sa buhay natin, lagi nating matutunan magkaroon po ng balanseng buhay. Kasi po, our responsibility has reward. Kung magiging responsable po tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tayo din po ang makakatanggap ng reward na nagmumula sa Panginoon. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Diyos po siya ng kapayapaan. Amen? Kaya nga po, patuloy po tayong, kapag nasa Espiritu po ang paglakad natin, buhay pong ganap ang matatagpuan natin. Pero kung sa mundo po ito tayo susunod, kaya kung makikita nyo, lahat ng gawa ng mundo against po sa gawa ng Diyos. Kaya kailangan nating piliing i-organize po. Amen? Even ang pamumuhay natin bawat araw. Ikaw ang magkokontrol ng mga gagawin ng mata mo, ng kamay mo, ng paa mo.
Matuto po tayong i-organize lahat ng habit natin, yung way natin. Huwag po tayong matulog. Kasi ito na po yung panahon na po na ginigising tayo ng Panginoon. Ito na yung panahon na kailangan nating bumangon ng mga mananampalataya. Dahil sa mundong ito, mararanasan din natin na may mga taong magkakanulo sa'yo at magkakanulo sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, maging handa ka, anak. Dahil ang espiritu ay malakas, ngunit ang laman ay mahina. Ang espiritu ay laging handa, ngunit ang laman ay hindi. Kahit nga natutulog ka ang spirit mo, aware po yan. Kaya matuto po tayong mag-commit sa Panginoon, matuto po tayo na maging intentional sa Panginoon, at matutunan po nating maging organized sa lahat po ng ginagawa natin. Wag po tayo yung klase ng tao na pabago-bago tayo ng isip. Ayaw po ng Panginoon ng pabago-bago ng isip. At lagi po nating matutunan ang pagpili po ng tama. Amen? Wala pong taong pumili ng tama na mali po ang kanyang nag-inani. Lahat ng pumili ng tama, lahat ng pumili ng liwanag, lahat ng pumili ng kapayapaan, lahat ng pumili ng espiritu po, lahat po nagtagumpay. Lahat sila naging bold, lahat sila po, tinayuan nila ang pangalan ni Jesus. Maaaring mali sa paningin mo, maaaring mali, hindi tama sa paningin mo yung ginagawa ng mga tao dito sa atin sa mundo dahil sumasamba tayo sa ating Diyos na buhay. Hindi po Diyos ng patay yung ating nakilala. Diyos po na buhay. At alam ko, bawat isa po sa atin, nai-encounter natin yung Diyos na buhay na yon. Hindi po siya katulad ng mga Diyos ng iba. Seryoso po ang Panginoon sa pagbabago ng buhay mo at ng buhay ko, nating lahat. I-allow po natin ang Panginoon na pasukin niya ang buhay natin, ang puso natin, ang isip natin para magkaroon po tayo ng desire na iisang isip katulad ng pag-iisip ng Panginoon. Iisang puso katulad ng puso ng Panginoon. Begin now. Lahat po ito, lagyan natin ng oras, lagyan natin ng room ang Panginoon sa trabaho ninyo, amen? Sa budget ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak natin po, di ba? Sa gawain natin, lagi nating lagyan ng room ang Panginoon. Kasi kung puno na po tayo sa lahat ng bagay na yun, paano pa po tayo lalagyan ng Panginoon? Kung masyadong puno na tayo, yung schedule natin puno na, diba? Hindi po leftover ang Panginoon. Priority po siya. Amen? Hindi po siya leftover. Huwag natin siyang gawing tira-tirahan. Na kapag tinaantok na tayo, saka tayo mag-i-spend ng prayer time sa Kanya. Kaya po yung amen natin sa umaga na lang. But though, alam nyo po, kahit ganun tayo, God is still faithful. Amen? Kasi hindi naman niya tayo binantayan dahil nanalangin tayo eh. Binantayan ka niya dahil pangako niya yun sa'yo. Yun po ang totoo. Dahil sabi ng Panginoon, bibigyan ko ng pagtulog ang mga mahal ko. Amen? Pagpapalain ko ang mga anak ko. And I will not add sorrow. Kaya yung mga pagpapala na natatanggap natin, hindi po tayo dapat, di ba po, nag-aalala kung alam nating ito ay malinis, di ba? Ito ay pagpapalang nagmula sa Panginoon. Ang mga taong nag-aalala lang sa mga pagpapala nila, yung mga taong alam nila na may ginagawa at alam nila sa masama nagmula. Yung mga pagpapala na yun. Amen? Kaya maging matalino po tayo lagi sa pagpili natin. At sabi nga po, lagi sana sa pagpili natin, laging ang piliin natin ang Panginoon. Amen? Dahil ang spiritual growth po natin, ang spiritual discipline po natin, ay magsisimula lang po kung tayo ay magpapadisiplina sa espiritu. At sisimulan po natin yung lahat sa sarili natin. Bago natin matutunan mag-resist ng demonyo, bago natin matutunan mag-resist ng mga kapangyarihan ng demonic, ng evil attack, amen, ng masamang espiritu, i-resist po muna natin yung ating sarili over ourselves, na matutunan po natin na paglabanan yung sarili natin. Dahil pwede nating i-rebuke ang demonyo sa katawan natin, pero hindi natin pwedeng i-rebuke ang sarili natin sa sarili natin.
It is always part kung paano tayo ginawa ng Diyos. Amen? May katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Purihin po ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa beginning ng aming spiritual growth, Father God, na kailangan kaming magsimula, Panginoon, na nagpapadisiplina sa iyo. Nagko-commit sa aming mga panalangin, Panginoon, nag-i-spend ng oras ng pagbabasa, Panginoon, Lord, upang matutunan namin, Ama, ang lahat ng bagay na i-commit sa iyo, Panginoon, magkaroon kami, Ama, ng intentional, Panginoon, na paglapit sa iyo sa lahat ng bagay at magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon. Salamat po sa mga pain na proseso mo sa aming mga buhay. Dahil dito, natagpuan namin, Panginoon, yung Panginoon namin na buhay na nagbabantay sa bawat araw sa amin, Ama. Salamat din po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nag-organize ng lahat ng bagay. You are in control sa lahat ng buhay namin. Ano man ang pinapahintulutan mo sa aming mga buhay, sa mga oras na to, Panginoon, dalangin namin, Ama, na tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging malakas. Samahan mo kami sa bawat araw, Panginoon. I-filled mo kami by your Holy Spirit, Panginoon, na maging matatag ang aming pundasyon na lagi kaming nakatungtong sa lahat, Panginoon, Lord, ng iyong mga kinaloob sa bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng dominion sa lahat ng bagay, sa lahat ng paligid at authority. Panginoon, matutunan namin ang disiplina sa sarili, O God, sa pamamagitan ng aming spiritual growth. Maraming salamat po, O Diyos, na Espiritu, na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa buhay mo, Ate Beverly, sa